Hello mga kababayan, magandang gabi po. At ito na nga isang breaking news po. Hindi po nag-aalala si Vice President Sara Duterte kung matutuloy ang umano'y nilulutong impeachment complaint laban sa kanya. At ngayong gabi nga po, pagkatapos po nilang magbakbakan ni Senator Risa Hontiveros, sa kanyang press conference matapos ang pagdinig ng Senado, mismong ang BC ang nagsabing nakarating sa kanya ang umano'y plano sa Kamara na patalasikin siya sa pwesto. Irit pa ni Duterte, wala naman kanyang planong tumakbo noon bilang Vice Presidente. Pinakiusapan umano lamang siya ng magkapatid na BBM at Senator Marcos, si Manang Amy. Pumayag lang umano siya dahil gusto niyang maipagpatuloy ang proyekto ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Paglilinaw pa ni VP Sara, hindi siya nagsisising tumakbo bilang Vice Presidente. Yan po ang balita ni Mayan Los Baños, mga kababayan niyang News 5. At yan po ang ating bibigyan ng reaksyon ngayong gabi. Kasi ang nakikita nga po natin ay talagang hadlang po sa kanila, ang mga Duterte. Nakita nyo lang, katulad po ng ginagawa nila kay Kong Pulong, di ba? Na meron na namang isang nakunbik na isang kriminal na magtistigo labang kay Pulong at ngayon naman dito kay Vice President Inday Sara Duterte na napapabalita nga ang impeachment laban po sa kanya. Kasi ang iniisip po nila sa darating na 2028 ay talagang ito ang kanilang makakalaban. At ito po ang balita at ibigay na po natin sa inyo, mga kababayan. Hindi. Hindi. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging Vice President, all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una, hindi ko gusto tumakbong President. Di ba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Senator Amy, kung tatakbo ako, diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice Presidente. Kaya tumakbo akong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. So mga kababayan, napakalinaw po. Galing po mismo, galing po mismo sa ating Vice Presidente na humingi talaga ng tulong itong magkapatid na Marcos. Mismong sila ang umamin, mga Team Bangag vloggers. Mismong sila ang umamin, mismong itong mga Marcos ang umamin na hindi sila mananalo kung hindi sa tulong ng ating Vice Presidente. So sa argumento, mga kababayan ko, siguro nalinawan na kayo na kung wala po ang ating Vice President Inday Sara Duterte, malamang hindi naging Pangulo ng Pilipinas itong si Bongbong Marcos. At ang napakasakit pa, mga kababayan ko, nung maupo na itong si BBM, hindi man lamang ito nagsasalita sa mga banat po ng makakaliwang grupo dito po sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Sobra pong tahimik ni Marcos Jr., di ba? Nung binabanata ng ating Vice Presidente sa kanyang confidential fund na ibinigay mismo ng Office of the President, hindi man lang yan nagsasalita habang binabakbakan po ito ng mga makakaliwang grupo, ng mga dilawan dyan sa Kongreso at Senado. At ngayon nga po na niluluto na itong impeachment po, nababalita po talaga at nakarating na sa ating Ma'am Inday Sara Duterte, di ba? Yung po bang 32 million na bumoto sa kanya ay hindi sapat? Sino ba ang dapat ipa-impeach, mga kababayan? Dahil tayo, may nakita na tayo na isang lalaki na nagpupulburon, di ba? Mayroong mga testigo nagsabi, nakita niya
Diyan ang dating PIDEA agent na nagsasabi, nakita niya rin. Sino ba sa palagay niyo mga kababayan ko ang dapat i-impeach? Ang ating Vice President Inday Sara Duterte ba? O itong si Marcos Jr.? Pakinggan pa po natin mga kababayan ko, itong balita po ng News 5. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity. So malinaw po mga kababayan, pumayag si Ma'am Inday Sara at ang naging platform nila, unity and continuity, para maipagpatuloy ang nasimulan po ni dating Pangulong Duterte. Si Senator Amy Marcos, sinabi niya, walang pondo para sa infrastructure project. Paano ngayon maipagpapatuloy? Mismong galing na po sa ating Vice Presidente, kulang na nga lamang po dito, sabihin niya na siya ay binudol ng magkapatid. Kasi yung napag-usapan na ipagpapatuloy yan ang nasimula ni Pangulong Duterte na para sana ay sa mga Pilipino ay wala pong nagagawa. Nakakalungkot man po mga kababayan ko, pero yan po ang katotohanan. Hindi po natin nararamdaman. Bakit wala namang pondo? Di ba? Wala na sigurong pondo, Ma'am Inday. Tuloy natin si Ma'am Inday. Hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. So, pagpaalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong Presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at the time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yon na Alam niyo po mga kababayan, kung ako po yung tatanungin niyo, napakaganda po mga kababayan ng mithiin at hikain ng ating Ma'am Inday Sara Duterte para po sa ating bansang Pilipinas. Continuity mga kababayan. Subalit sa nakikita po ba natin, may continuity po ba na nangyayari? Yung unity, alam naman natin may unity pa ba sa tingin niyo mga kababayan? Na sa simula pa lamang binabakbakan yung mga Duterte, nasaan ang unity doon? Unity ng mga pulahan at ng mga dilawan. Di ba? Kahit itong si Madam Senator, Your Honor, di ba? Kumbanatan din nila yung mga Duterte, ganun-ganun na lang. Pero kanina, doon po sa Senado, nakita po natin, hindi na rin nakapagtimpi. Lumapit ka pala sa mga Duterte para makahingi ng boto. Pagkatapos anong nangyari, di ba? Dito makikita at makikilala mo ang uri ng mga politiko sa ating bansa. Sana po mga kababayan, ngayong darating na 2025 midterm election, matuto po kayo. Piliin niyo po yung mga tao na may tunay na pagmamahal, malasakit sa ating bansa. Wala pong hinangad na masama ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Maipagpatuloy po ang nasimulan ng kanyang ama. Kasi sayang kung hindi maipagpapatuloy, nandun na tayo mga kababayan. Bago magpandemya, ang ganda po ng ekonomiya ng ating bansa, mga kababayan. Totoo po yan. Di ba? Subalit tanong meron tayo ngayon. Nasaan? Yung flood control project, magkano ang gastos nun araw-araw? Hinahanap ba yan ng mga dilawan? Gusto ba nilang imbestigahan ng mas malalim yan? Kasi talagang may mali, mga kababayan ko. Okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Ma'am, do you regret that decision? Do you regret that decision? Of course not. I do not regret running for Vice President kasi imagine niyo kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? So yun mo, tatakbo ka. Diba? Are you So, running? bakit ko nire-regret yan?
hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Ngayon na! Mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine ninyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. 'Di ba? Namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. So ayun po mga kababayan, malinaw po. Niramlaman po natin itong video na ito sa News 5. Malinaw po mga kababayan. Narinig nyo mismo sa ating ikalawang Pangulo na kahit ma-impeach siya, hahabulin at hahabulin po siya ng mga tambaluslos. Bakit? Siyempre, pag natanggal po yan, si Ma'am Inday Sara Duterte, malakas pa rin po yan. Yan po ang pinakamalakas nilang makakalaban sa 2028. At nilinaw naman po niya na ang paghahanda ay dapat po ginagawa fourth quarter ng 2026 at ng buong taon ng 2027. Di ba? Kung talagang may balak siyang tumakbo. So dito makikilala po natin mga kababayan. Muli, pag-aralan niyo po ang aming Ma'am Inday Sara Duterte. Alam ko, maraming bumabati ko sa kanya. Di ba? Kasi kami, ang suporta namin, hindi po namin may aalis. Ang suporta namin, Ma'am Inday Sara Duterte, hanggang sa huling laban ng mga Duterte, kasama nyo kami. Kasi sa nakikita nyo po, tanging mga Duterte lamang po ngayon ang tumatayo para sa katotohanan. Nasa na po kaya yung ibang mga opisyal ng ating gobyerno? Lahat ba ng nakikita nyo na nangyayari sa ating bansa ay makatotohanan? Wala bang mga itinatago? Wala bang mga lumalabas na baho? Hindi nyo ba nababalitaan? Ito ang kailangan nating malaman mga kababayan. Kaya nga tayo, naghanap tayo ng transparency sa ating gobyerno. At tulad na nga lamang dito sa pulburo na ito na hindi nila matuldok-tuldukan, hindi nila matapos-tapos, madali lang naman ito kung tutuusin. Pero political test lang, tapos ang usapan dito. So bakit dito, mga kababayan, ay hindi po nila magawa na kumasa. Sa kabila po ng ating Vice Presidente, Inday Sara Duterte, ay handang-handa na magpa-hair follicle test po. Ganito po sana ang maging opisyal ng ating gobyerno. Handang gawin kung ano ang hinihingi, ang hinahanap, ang panawagan ng bawat Pilipino. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa huli po, mabuhay po ang mga Duterte. Maraming salamat.